channel daw po sa Indogabus. This is Engineer Dex at sa video ito ay pag-usapan natin yung maraming tatanong kung paano daw ihalo ang Dex Pro TIP powder. Unahin natin yung water-based paint. Paano nga ba ihalo itong Dex Pro TIP sa any water-based paint? Paano nga ba? Paano nga ba? Uy! Patapon. Unahin natin dito sa video na ito ay mga water-based paint. So, yung water-based is pwede siya sa roof, sa wall. Pisahan natin kung paano magtimpla. Ito po ay branded na roof paint. Bumili tayo sa hardware, 1 liter. So, biyakin natin to. So, yung mga walang pakinabang ng mga tinatapon lang, gawin nating container. Bawat liter po ng water-based paint ay 200 grams ng Dex Pro TIP or isang cup. Kung meron kayong digital scale tulad nito, accurate nyo yung 200 grams. Pero pwede naman po yung 1 cup. Itong measuring cup natin, 1 cup lang ng Dex Pro TIP, saktong 1 cup. Lagay natin dito. Lagyan natin ng tubig kasi ang water-based paint, allowed naman yan maglagay ng 10% ng water. So, pinakamadaling paraan, tunawin yung powder, konting tubig lang para mas madali siyang maihalo pintura. Kasi pag powder, ang problema, pag namuo yung powder at hindi nahalong mabuti, hindi po maganda yon kasi yung insulation properties niya ay hindi homogeneous. So, para maging homogeneous yung mixture, yan, kita nyo naman, tunawin lang natin sa konting tubig. Pwede tayong gumamit nito, kutsara. Kailangan walang mamuo na powder bago natin ihalo yung pintura. Yun. Ay pwede na nating ilagay yung 1 liter na pintura. Kasi kung makikita nyo, tunaw na yung powder. Ito naman, 1 liter ng roof paint. O lagay na natin. Then, ang sekreto po dito is kailangan halong-halo yung mixture natin. Walang mamuong powder bago natin ipintura. Mga 3 to 5 minutes. So yun po, ang sekreto talaga, pinaka-crucial at pinaka-importante sa lahat ay haluing mabuti. Yung mixture natin ay talagang halong-halo. Itong kulay ng paint, karamihan, sinasabi ay maganda yung reflectance ng white. Ito po yun, yung ako ang tatanungin, mas maganda yung white or light colored paint. Kasi mataas ang reflectance noon ng kulay na white and light colored. Ibig sabihin, hindi siya nag-absorb masyado ng init o ng light. Pero hindi naman ibig sabihin, yung white paint lang ay okay na. Kasi yung reflectance ng white ay applicable lang ito doon sa invisible light ng light spectrum. So, ibig sabihin, may certain portion lang doon sa light spectrum na mataas ang reflectance ng white or light colored paints. Yung ating pintura ay homogeneous na yung mixture. Ibig sabihin, wala nang namuo na powder. Anong pwedeng gamitin dito pag-apply? So, pwede kayong gumamit ng brush para mas madaling spreadable siya. Pwede kayong gumamit ng roller, mas madali. Pero meron pang isang napakadali dito, yung airless sprayer tulad nitong katabi ko, yung gray. Ito yung Magnum KR9 na model. Pwedeng gamitin din. Pwede ito. Pero ito kasi meron itong screener. Ito yung nilalagay doon sa balde na may pintura para humigop ng pintura. Hindi na ito kailangan ng compressor, kuryente lang. So, kung yung isang bahay ay 4 days nyo pipinturahan, dito 4 hours lang tapos na yung trabaho nyo. So, pwede ito, alisin itong screener at lakihan itong nozzle tip. Kasi pag maliit ang nozzle tip, meron screener, humihigop ng pintura, baka yung powder natin ay maipon dito sa screener at hindi lumabas dito sa nozzle. So, bakit nga po pala mas maganda yung kulay na white or light colored paint? Mag-experiment tayo nung isang araw. Bumili tayo ng 24 colors ng crayons at binilad natin sa araw. So, nung binilad natin, makikita nyo naman yung mga dark colors ay natunaw. Balit yung mga light crayons ay hindi natunaw. So, ibig sabihin, mas mataas talaga, mas maganda yung reflectance ng white or light colored paint. So, ang color ay applicable lang po sa visible light. Hindi ito applicable doon sa ibang light spectrum. So, explain natin yan sa susunod na video. So, yan po. Maraming salamat. Absorb what is useful, neglect what is useless. And that is your Dex Pro tip of the day. Maraming salamat po.